Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga idolo. Maraming salamat po. Column. Isang mapanuyang ngiti ang lumitaw sa mga labi ni Ming Shirin nang lumabas ang mga salita sa kanyang bibig. Kumislap siya sa likod ni Jin Chochi sa isang iglap. Ang matalim na gilid ng kanyang talam ay mabilis na gumalaw sa leeg ni Sean Chochi. Pagkatapos ng labanan, isinilid ni Ming Shirin ang kanyang sandata. Paumanhin, nakasulong na ako. Ang walang amo na life-ending blade ay nahulog sa harap ni Lasho. Ding! Target ng Nascent Divinity Tribulation Realm na inalis. Nagbibigay ng 1,000 merit points. Ding! Sandata ng Heavenly Tier, life-ending blade, nakuha. Kailangang linisin muli bago gamitin. Nang marinig ang prompt, itinago ni Lasho ang life-ending blade sa kanyang storage space. Si Ming Shirin, puno ng pananabik, ay lumapit at yumukod bilang paggalang sa kanyang guro. Salamat, guro. Nangangako akong tutuparin ko ang iyong mga inaasahan. Lubos na naguluhan ang mga nanunood sa eksenang ito. Kung may mga pagdududa man bago, malinaw na ngayon na ang matanda ay walang iba kundi ang dakilang demonyo na si Jitian daw. Ano? Ang verong ipinakilala ni Duan Muxiang ay ang pinuno ng Evil Sky Pavilion. Umalangaw-ngaw ang isang bulalas. Ang mga nakabawi ng kanilang ulirat ay nagkalat sa takot. Nang may mapanuyang ekspresyon, lumingon si Ming Shirin kay Seo Honor. Little junior sister, nang talunin ko si John Chuchi sa isang galaw, hindi ba ako kahawig ng ikalawang nakatatandang kapatid? Binigyan siya ni Seo Honor ng mapanuyang tingin at sumagot, hindi ko alam. Nagulat si Seo Honor nang makita ang ikalimang elder na si John Chu. May taong hindi natatakot sa guro. Nakatayo pa rin si John Chu, walang ekspresyon ang mukha, pinagmamasdan ito. Nagkaroon ng interes si Lasho. Hindi ka ba natatakot sa akin? Akala ko ang lahat sa Orthodox Taoism ay kasing duwag ng daga. Hindi sumagot si Zhang Shuo at nanatiling walang galaw. Tumawa ng palihim si Ming Shirin. Guro, hindi pa ako nasisiyahan. Paano kung patayin ko ito? Ginagaranti ako na hindi siya gagawa ng ingay at mamamatay ng mas mabilis kaysa kay John Chochi. Umiling si Lasho, nagpapahiwatig na hindi na kailangan. Walang saysay ang pagpatay kay John Chu. Isa lamang siyang maliit na isda. Tungkol sa Orthodox Taoism, hindi ito gaanong mahalaga. Palagi kong hinahangaan ang mga may lakas ng loob. Ngayon, ililigtas ko ang iyong buhay. Pagkatapos sabihin iyon, lumingon si Lasho at lumapit kay Bayan. Umuwi na tayo sa Evil Sky Pavilion. Pinapanood ang kanyang guro na umalis sakay ni Bayan, kumilos din si Ming Shirin, nagpaalam. Ligtas na paglalakbay, guro. Hahanapin ko ang ikatlong nakatatandang kapatid. Nagtataka ako kung bakit ang tagal niya sa banyo. Matapos silang umalis ng ilang sandali, nagsimulang bumalik ang ilang pakiramdam sa ibabang bahagi ng katawan ni John Chu. Sa ngayon, paralisado siya sa takot. Nakakatakot iyon, naisip niya. Nakatayo mismo sa harap ko ang dakilang demonyo. Mula sa mga palumpong sa likod niya, lumabas ang isang lalaking nakasuot ng berdeng lubad, si Sun Rong. Guro, tila nagbago ka ng malaki, aniya, humihinga ng malalim. Lumingon siya kay Sean Chu at bumati, kumusta? Tumango si Jin Chu bilang tugon, nanginginig pa rin. Sa tingin ko, hindi nila sinasadya na takutin ka. Nang marinig ito, halos maiyak si John Chu. Kung hindi ito sinasadya, ano ito? Hindi makatarungan ito. Sinusubukan ng demon-slaying sect na saktan ang Orthodox Taoism. Ngumiti ng mahina si Yashong Rong. Sa tingin ko, hindi sinasadya ng matanda. Ano sa palagay mo? Kung sa tingin mo ay nasaktan ka, maaari akong humingi ng tawad para sa kanya. Sumimangot si John Chu nang marinig ito, medyo naiinis. Sino ka para humingi ng tawad para sa kanya? Sino sa tingin mo ang iyong sarili? Gayunpaman, nang matapos siyang magsalita, nagsimulang mag-vibrate ang mahabang espada sa likod ni Yashang Rong. Binunot niya ang espada, isinilid ito, at tumalikod para umalis bago pa man makita ng sinuman ang anino ng espada. Malinis na naputol si Jin Chu's Tom. Napakabilis ng bilis na hindi man lang niya naramdaman ang sakit sa simula. Nagpakita si Yashang Rong ng isang mapagpakumbabang ngiti.
Paumanhin sa pagkakasala. Ang pangalan ko ay Yasunrong. Column. Matapos bumalik sa Evil Sky Pavilion mula sa Green Jade Altar, dinala ni Duan Muxiang si Deng Fancho. Sinulyapan ni Lucio ang nanginginig na si Ding Fancho. Bagamat nagpanggap ang lalaking ito bilang siya, miyembro pa rin siya ng Cloud Sect at isang 5 dahon na nascent Divinity Tribulation Realm Cultivator. Kung talagang magpapakita si Wao Yudo sa Evil Sky Pavilion, tulad ng nabanggit ni Duan Xing, upang malampasan ang kanyang mga hadlang sa isip, maaaring magamit si Ding Fanchio. Sa isip na ito, inutusan ni Lucio si Duan Muxiang na dalhin siya. Kung makita mo si Wawuda, papuntahin mo siya agad sa akin. Naiintindihan, guro, tugon ni Duan Muxiang. Pagkatapos ay sinulyapan ni Lucio ang isang babaeng cultivator mula sa Yano Palace na nakatayo sa malapit at nagtanong tungkol sa kondisyon ni Yi Tianxin sa nakalipas na mga araw. Agad na lumuhad ang babae sa takot. Medyo mahina siya, ngunit maayos naman, guro. Tumango si Lucio. Sa konstitusyon ni Tianxin, walang anuman ang mga ganitong maliliit na karamdaman. Wala siyang planong gumawa ng anumang aksyon laban sa kanya hanggang sa malantad ang katotohanan ng Fish Dragon Village. Pagkatapos ay pumasok siya sa kanyang pribadong silid at sinuri ang balanse ng kanyang merit points, na nasa 6,212. Kailangan niya ng mahigit 1,000 pa para makabili ng bagong avatar. Dahil sa hindi pa tapos na misyon ng paglalantad ng katotohanan tungkol sa Fish Dragon Village, hindi pa siya nakakakuha ng malaking gantimpala. Sinusubukan ang kanyang swerte, nagpa siya si Lucio na gumamit ng ilang merit points para sa isang draw. Ding! 50 merit points ang ibinawas para sa draw. Salamat sa pakikilahok. Tumaas ng isa ang luck value. Kahit na naramdaman niya na ang isa pang pagtatangka ay maaaring hindi magbunga ng gantimpala, hindi napigilan ni Lucio ang pagsubok ng isa pa. Ding! 50 merit points ang ibinawas para sa draw. Ang luck value ay nasa 8 puntos na ngayon. Congratulations! Nakakuha ka ng avatar, 5 energies converging to the origin avatar. Nang marinig ang notification, lubos siyang nagulat. Posible ba ito? Ang isang avatar na karaniwang nagkakahalaga ng 8,000 merit points ay napanalunan sa 50 puntos lamang. Matapos itong i-activate, agad na pinalitan ng 5 energies converging to the origin avatar ang 4 symbols avatar. Ang kanyang mga meridian ay magkakaugnay na, kaya nang mabuo ang bagong avatar, ang kanyang mahahalagang enerhiya ay umapaw sa kanyang katawan tulad ng isang alon, na nagbibigay ng napakasarap na pakiramdam. Huminga ng malalim si Lucio at iniunat ang kanyang mga paa at kamay. Hindi niya ipinagpatuloy ang mga draws at sa halip ay binuksan ang kanyang inventory upang makita kung may mga bagong item. Natuklasan niya ang isang purple na treasure chest sa ibaba. Ang paglalarawan ay nagsasaad, isang mahiwagang dibdib, presyo 2,000 merit points. Limitadong alok, isang araw. Naalala ni Lucio ang ilang mga laro sa Earth na may kanilang mga microtransactions. Ito ay isang tipikal na estratehiya ng shady merchant, bulong niya. Gayunpaman, sinabi sa kanya ng kanyang kutob na may mga mahalagang item sa loob. Nang walang pag-aatubili, binili niya ang dibdib. Nang ito ay nagpakita sa harap niya, lumitaw ito tulad ng sa system interface. Gayunpaman, matapos itong suriin sandali, natuklasan ni Lucio na walang malinaw na paraan upang buksan ito. Tila ito ay selyado. Frustrated, sinubukan niyang basagin ito, ngunit ang dibdib ay nanatiling hindi nasira. Medyo nawalan ng salita, kinuha niya ang mga kalapit na sandata at nagsimulang galit na atakihin ang mahiwagang dibdib, na lumilikha ng maiingay na kalabog. Si Xiu Honor at Ming Shirin, nang marinig ang kaguluhan mula sa silid, ay nagsimulang maghaka-haka. Marahil ay walang gaanong nakuha ang guro mula sa kanyang paglalakbay sa Fish Dragon Village, at ibinubuntan niya ang kanyang galit, hula nila. Ngumisi si Ming Shirin kay Xiu Honor. Little Junior Sister, may oras ka ba upang magsanay gamit ang aking separation hook? Ibinigay ito sa akin ng guro. Si Little Johanna, na puno ng luha ng hinanakit, sinusubukan niya akong i-bully. Nang makita siyang umiyak, naguluhan si Ming Shirin. Biglang may isang boses mula sa malayo, kay Duan Muxiang,
na sumingit, "Old Fourth, narinig ko na binigyan ka ng guro ng isang sandata na may mataas na ranggo. Halika, sabik na sabik ako. Ngayon na mayroon kang makapangyarihang sandatang ito, dapat kang maging mas matatag kaysa dati. Halika." Nang hindi naghihintay ng tugon, hinawakan niya si Ming Shirin at sapilitang inilayo siya sa lugar. Sa loob ng silid, itinigil ni Lasho ang kanyang mga pagsisikap ng may pagkadismaya. Sa kabila ng pagsubok ng iba't ibang pamamaraan, ang kahon ay nanatiling buo, walang kahit isang gasgas. Ano ang silbi ng isang kahon na hindi mabubuksan? Nasayang ko ba ang 2,000 merit points? Naalala niya ang kanyang sandata, ang Nameless. Dahil sa tibay nito, nagtaka siya kung paano ito makakalaban sa kahon. Sa isang mabilis na galaw, may malakas na kalabog ng bumangga ang Nameless sa mahiwagang kahon, na lumilikha ng mga alipato. Unang sinuri ni Lasho ang Nameless at natagpuan itong hindi nasira, walang gasgas. Gayunpaman, ang kahon, habang hindi rin nasira, ay may maliit na gasgas na nawala sa isang kisap mata, na parang naghihilom sa sarili. Ganoong kakaibang material para sa kahon. Kung ang Nameless, na kayang pumutol kahit sa pinakamataas na earthly rank na sandata ng Black Knight, ay hindi ito kayang basagin, maaaring mas malakas ang material ng kahon kaysa sa heavenly rank. Kung ibinebenta ng system ang kahon na ito, tiyak na may layunin ito. Ang pagmamadali ay hindi makakatulong. Dapat may paraan. Nagpas siyang ipahinga muna ang isyu ng kahon, inilabas ni Lasho ang kanyang heavenly writing at nagsimulang unawain ang mga aral nito. Samantala, sa Council Hall ng Green Jade Altar sa Orthodox Taoism, isinalaysay ng ikalimang elder na si John Chu ang buong serye ng mga pangyayari kay Sect Master Zhang Yuanchan. Sect Master, sadyang inilayo ka ni Demon Slaying Sect na si Buping. Ito ay isang klasikong estratehiya ng panlilinlang. Sa kanilang pagkawala, sinamantala ni Ji Tiandao ang pagkakataon na patayin si Elder John. Palagi kong sinasabi na hindi mapagkakatiwalaan ang demonic path. Nang marinig ito, kumunat ang noo ni Zhang Yuanchan. Sigurado ka ba na ang nakita mo ay si Ji Tiandao ng Evil Sky Pavilion at ang Sword Demon na si Shamrong? Talagang sigurado, matatag na sagot ni Jin Chu. Kahit na magsinungaling ako, maraming disipulo ng Green Jade Altar ang naruroon na makakapagpatunay nito. Ang daliri kong ito ay pinutol ng Sword Demon mismo. Nagsimulang magbulungan ang mga nagtipon. Isa sa kanila ang nagkomento, nakatayo ka pa rin matapos atakihin ng Sword Demon. Aakma ng magdepensa si John Chu nang sumingit ang boses ni Zhang Yu at John. Marami pa rin kawalan ng katiyakan tungkol sa bagay na ito. Huwag tayong magmadali sa mga conclusion. Ang bagay tungkol kay Jin Chuchi ay dapat munang itabi. Nang marinig ito, galit na tumugon si John Chu, kaya namatay lang si Elder Jin nang walang saysay. Ano ang balak mong gawin upang maghayganti para sa kanya? Ang rhetorical na tanong ay nagpatahimik sa buong hall. Sino ang maglalakas loob na galitin ang Evil Sky Pavilion? Kahit ang 4 na nangungunang knights ng Divine Dark Division ay naglaho matapos pumunta doon. Si Demon Slaying Sect Sui Shinchan, ang tanging individual sa panahong ito na umabot sa Nascent Divinity Tribulation Realm sa pamamagitan ng demonic meditation, ay namatay sa Evil Sky Pavilion. Sino pa ang maglalakas loob na harapin sila? Ang maaari lamang nilang gawin ngayon ay maghintay. Maghintay para sa araw na ang oras ni Ji Tiandao ay tunay na matatapos. Pagkatapos ay natural na mawawala ang Evil Sky Pavilion. Samantala, ilang dosenang milya ang layo mula sa Golden Court Mountain sa Tangsi Town, isang binata ang nag-aalalang nagpayo, "Guro, sigurado ka bang gusto mong pumunta sa Evil Sky Pavilion? Sinasabi na sila ay masasamang demonyo. Paano kung may mangyari sa iyo?" Bago matapos ang binata, sumingit ang matandang lalaki sa tabi niya ng may mapait na ngiti. Sa loob ng 20 taon, nag-alinlangan ako ng maraming beses. Minsan dahil sa takot, minsan nag-aalala tungkol sa pagdumi sa reputasyon ng Cloud Sect. Gayunpaman, pinag-isipan ko rin ang posibilidad na baka tumanda at hamina na si Ji Tiandao. Kung mamamatay ako ng may mga hindi nalutas na damdaming ito, mamamatay ako ng may pagsisisi. Bumantong hininga si Huawu daw.
Ang matuwid at demonic na landas ay magkahiwalay. Kung hindi dahil sa aking pagkakakilanlan bilang isang elder ng Cloud Sect, hindi ko ito ipagpapaliban ng ganito katagal. Bata ka pa, kung hindi mo naiintindihan ang ilang bagay, mas mabuting huwag mo itong masyadong isipin. Pagdating mo sa aking edad, malalaman mo ang lahat. Nang makita ang determinasyon ng kanyang guro, sumagot ang binata ng may pagkadismaya. Disipulo, talagang hindi naiintindihan at ayaw ko ring maintindihan.